Isang maulan at malamig na gabi. Sa gabing ito ay muli tayo na magsasama-sama at ipagpapatuloy po natin yung ikalawang bahagi po ng ating pong pinag-uusapan. I'm excited na i-share po sa inyo ito kasi nga, alam nyo, ang ganda po kasi, lalo na po, ito po'y akma sa ating pong kapanahunan, sa ating pong mga sitwasyon. At nawa, ang panalangin ko po sa gabing ito ay lalo po nating makita yung mainam o yung kalagayan po natin sa paanan po ng Panginoon. Okay po, so makipagbukas po kayo muli sa akin doon po sa Romans chapter 8 verse 31 hanggang 39. So babasahin ko po ulit sa New King James Version. Sabi po dito ganito: What then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son but gave him up for all of us, or for us all, how will he not also along with him graciously give us all things? Who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. Who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? Verse 36, as it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. Verse 37, no, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Let us pray. Panginoon, salamat po because of this truth na aming pong susubaybayan, na aming pong pag-uusapan sa gabi pong ito. Let it be, Lord God, an encouragement for everyone, Lord God. Lalo na po sa panahon po namin ito. At everyone is really in need of security. And thank God because, Father, we know that our eternal security is it is already concretized by what Jesus did on the cross, O God. At salamat, Panginoon, that yung aming pong security ay nakabatay po sa katotohanan na there is no condemnation in us, okay? And there is no separation, Lord God, from you, Lord. Kaya po, Panginoon, as we discuss the second part, we pray na ang inyo pong banal na spirito ang kumilos po sa amin sa gabing ito. At tunay po, Lord, na aming pong manamnam at yung katotohanan pong ito ay tunay nga po, Lord God, na maglagos hanggang puso namin at hanggang kaluluwa po namin. Na sukat, ito po yung maging batayan po namin ng aming pong paglakad sa bawat araw. Ito po ang aming pong samot panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Amen po. Last week, pinagpala tayo ng katotohanan ng secured na tayo sa Panginoon. Diba? Sabi nga natin, no condemnation. If God is for us, who can be against us? No one. Tama? Who will bring any charge against those whom God has chosen? Sabi natin, no one. Who then is the one? Or who then is the one who condemns? Ang sagot natin, no one. Bakit? Because Christ died. Okay, so His death condemned our sin on the cross. His death brought us justification. Pangalawa, Christ arose again. God validated Jesus' sacrifice through His resurrection. So our security will not be valid if Jesus was not resurrected. Pangatlo, Christ is at the right hand of the Father. Kasi alam natin, nakita natin doon that Jesus has been granted all authority. That's why, Christ makes intercession for us. So not only Jesus died, not only Jesus rose again, not only Jesus ascended in heaven, not only Jesus Christ seated at the right hand of God,
Pero, at the same time, no, He is now interceding for us. You see, sabi natin, ito ang tunay na security. Kaya hindi ka na makakahanap pa ng ganitong klase ng security sa buhay mo ngayon at sa pangwalang hanggan. At ngayon naman, dagdagan pa natin, no? Para lalo po tayong, lalo pong tumibay ang ating pong pagtingin sa Panginoon at lalo po tayong magsumikap na maging tapat sa ating pong buhay pananampalataya. So, if last week, nabanggit natin doon, sinabi natin na yung security natin involves no condemnation. And today, tonight, pag-uusapan natin naman ay yung no separation. Okay. Now, naisip na ba ninyo, Naisip na ba ninyo na dumating na ba, kapag dumating po yung panahon na iwan ka ng anak o iwan ng anak ang kanyang mga magulang dahil kailangan niya ng magkaroon ng sariling buhay. Ako po, iniisip ko pa lang ay parang dudurog na yung puso ko. At kung pwede lang sabihin, dito na lang kayo, walang iwanan. Pero hindi. Darating at darating ang panahon. Alam po niyo, naalala ko, 2007. Noong nasa Iran kami, habang naghihintay kami ng aming working visa, pabalik po ng UAE. Ako, si Karen, sigurado po yung visa namin. Pero hindi po sure noon si Justin at that time. Sinubukan pong i-apply ng agency, pero hindi po ma-release. Hindi po siya ma-releasean kahit 3 months lang na extension. Or 1 month nga lang extension. Kaya alam po ninyo, at that time, talagang nisip namin, wala nang ibang option. Kundi po kailangan pong umuwi ni Karen at ni Justin po sa Pilipinas. Okay, para po doon po antayin niya, para doon antayin ni Karen ang kanyang visa. Okay? At doon po iiwan din si Justin. So, madalit salita, nakabalik po si Karen po ng UAE. So, ang plano namin nun, pagbalik ni Karen, mag-work kami, mag-iipon, tapos susubukan pong i-apply ulit yung visa ni Justin para makasama namin siyang muli. One time, naalala ko, sariwa pa rin sa akin. Ang sakit na habang nasa airport sila ng Kish sa Iran, pasakay po sila ng aeroplano papunta pong Dubai para doon po sumakay ng connecting flight pabalik ng Pilipinas. Ay durog na durog ang puso ko kasi first time na mawalay sa akin yung aking anak. Okay, tapos nitong mga nakaraan, okay, palibasa na overcome na ni Janaya yung kanyang separation anxiety sa aming mag-asawa. Abay nakapag-sleep over siya sa Fini. So dumating sa point na parehong si Justin tsaka si Janaya wala, hindi namin kasama. Alam niyo, lungkot namin nun. Kasi first time na nawalay sa amin, parehong anak namin. At kaming dalawa lang ang naiwan. You know, at that time, sakit. Yun? Nakakadurog po ng puso. Now, minsan pong nawalay ang tao mula sa Diyos nung magkasala si Adan at si Eva. Dahil po sa kasalanan ay kailangan itaboy sila sa harden. Maalala nyo in Genesis account. At mula noon, okay, nung sila po yung magkasala at itinaboy sa harden, ay napalayo na ang tao mula po sa Diyos. Okay? Alam po ninyo, masakit para sa Diyos na mawalay sa piling niya ang tao. Bakit po? Kasi nga, para sa Kanya, may plano siya. At marami siyang plano para sa tao. Kaya po, ang ginawa po, ay kinailangan pong bumaba ni Jesus dito sa lupa upang bigyang solusyon ang pagkakawalay ng tao mula po sa Diyos. Kailangan niyang puksain ang kasalanan at ang kamatayan na siyang naghihiwalay mula po sa Kanya at saka sa tao, sa atin. Kinailangan po niyang mapako sa krus, kinailangan po niyang mamatay upang wasakin ang kasalanan at ang kamatayan. Yan po yung katotohanan. Kailangan po niyang gawin iyon upang hindi na muling mawalay ang tao sa Diyos. Na kung nakaraang linggo,
sinecure na ni Lord na parang o na wala ng condemnation, ngayon naman ay pagtitibayin ng katotohanan there is no separation. No separation na tayo po talaga ay sinecured na ng Panginoon eternally. Na kung babalikan po natin in verse 35 ng Romans chapter 8. Diba? Sabi doon, who shall separate us from the love of Christ? Okay, so who shall separate us from the love of Christ? It is actually a rhetorical question from Apostle Paul. Pero yung mga susunod pong mga talata, yun po yung sagot na Apostol Pablo sa tanong na ito. Kaya nga po tatlong bagay. Who shall separate us from the love of Christ? Okay, so number 1, no hardship can separate us from the love of Christ. Why? Because the love of Christ for us is inconceivable. Kasi nga, in verse 36, o verse 35 pa lang, sabi niya, shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword, can separate us from the love of Christ? Parang sinasagot niya na, hindi. We may experience trouble. We may experience persecution for a moment. Tama? But, it will not, or this will not separate us from the love of Christ. Okay? Hindi kailanman yung mga troubles natin, yung mga persecutions natin ang makakapaghiwalay sa atin sa pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. At tayo lang naman kung tutuusin ang lumalayo kapag tayo po ay nahihirapan. At parang ang pakiramdam po natin ay pinapahirapan po tayo ng Panginoon. No. These troubles and persecutions, rather sana, ang magbigay po sa atin ng higit na pagnanais po na lalo nating pagtibayin yung ating pong pagmamahal at yung ating pong relasyon sa Panginoon. Sabi ko nga rito, we can experience all sort of hardship. Okay, but will not make us waver in God and will not make us and will not separate us from the love of Christ. If you are already in the Lord, tinanggap mo na ang Panginoon, you know what? These things will not separate you from His love. Our lives may put into danger, but it will not separate us from the love of Christ. So, anong ibig sabihin doon? We may experience troubles, but we will not be separated from God. We will experience persecution, but it will not separate us from the love of Christ. At ano pa? Ano pa yung mga hirap na pwede nating danasin? Katulad po ng mga apostol po niya. Okay? Hindi po yon yung nagpahiwalay po sa kanila mula po sa Diyos. Yung mga dangers na kanila pong kinaharap, hindi rin po yon. Sabi nga ng 1 Peter chapter 5 verse 10. But it is the God of grace who has called us to His eternal glory by Yeshua the Messiah, who gives us, while we shall endure these small afflictions. So, ginamit niya, small afflictions, to be empowered, confirmed, and established in Him to eternity. Okay, so hindi yung mga bagay na to ang makakapigil po para po tayo po'y mahiwalay sa pagmamahal ng Panginoon. Sabi nga ng Romans chapter 8 verse 37, sabi niya, sagot na po sa Pablo, no. Ano daw yun? Yung mga nauna, yung hardship, yung trouble, okay, persecution, famine, nakedness, danger, or sword. Sabi niya, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Bakit po? Kasi if you could read, if you turn your Bible in Ephesians chapter 3, verse 16 hanggang 19, sabi na po sa Pablo, dito, sabi niya, I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love, which is the love of Christ, may have power together with all the Lord's holy people, kasama po ng mga binalan ng Panginoon, to grasp how wide, how long, and high, okay, and deep is the love of Christ, and to know this love, knowing that this kind of love, the love of Christ,
that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Ano ibig ko sabihin? We can endure everything because we know that Christ's love is inconceivable. Okay, Jesus Christ is there not always to rescue us from calamity, okay, from hardship, from troubles, from persecution, but Jesus Christ preserves. Okay, Jesus Christ preserves us for everlasting joy in His presence, even though sufferings and hardships are present. So it's not the condition around us. It is not the situations that we are in, but it is in the inner being, since we know the love of Christ for us. Alam ninyo, hindi mo naiindain yun eh. You will have this joy because of the love of Christ to endure everything. Amen. So, you know what? It will not separate you from the love of Christ. Okay? Sa pangalawa, no power can separate us from the love of Christ. Bakit? Because the love of Christ for us is infinite. Sabi nga ng verse 38 ng Romans chapter 8, "For I am convinced that neither death nor life, nor angels nor demons, neither the present nor the future, nor any power." Okay, nor any power daw. Sabi nga ng John chapter 13 verse 1, "It was just before the Passover festival. Jesus knew that the hour had come for Him to leave this world and go to the Father. Having loved His own who were in the world, He loved them to the end." Okay, it is infinite. The love of Christ is infinite. Why? Because Christ's love for me, for you, for every believer is until the end. Hanggang dulo po yun. Actually, until eternity. Lahat tayo ay may takot mamatay. Tama. Pero alam po ninyo, ang kamatayan ang pasimula ng walang hanggang hindi na natin pagkakawalay sa Diyos. Pero kung tutuusin, nung tayo po tumanggap sa Panginoon, okay, hindi ka na po nawalay sa piling po ng Diyos. God longs to be with His people. And while we are still on earth, we can possibly be separated to God in a while because of our tawag dito, yung ating pong mga katigasan ng ulo. We will wander, we will waver, but by God's grace, ito po, tandaan nyo to, by God's grace, He sealed it already through the Holy Spirit that is in me, in you, in us. Nawalay tayo sa Diyos dahil po sa ating kasalanan. Pero simula po nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus, ay nagsimula ng inseparable tayo sa Diyos. Dahil po sa infilling ng Diyos, Espiritu Santo sa buhay natin. At magmula noon, tayo po ay lumalakad na sa Espiritu. At kaya po nasabi na sinelyohan niya na yung ating pong kaligtasan dahil simula nung nanahan po sa atin ang Holy Spirit, ay hindi na po tayo mawawalay pa sa Kanya pong piling kailanman. Sa inyo na lang, o nasa iyo na lang yan, kung tatalikuran mo ang Diyos. Pero kung tinanggap mo ang Panginoon, at hanggang dulo magtatapat ka, okay, dahil selyado ka na ng banal na Espiritu, okay, dito pa lang sa lupa, inseparable ka na sa Diyos. Sabi nga ng Ephesians chapter 1 verse 12 to 14, "It's in Christ that you, once you heard the truth and believe it," okay, so this message of your salvation, "found yourselves home, free." Okay, so signed, sealed, and delivered by the Holy Spirit. Praise God. Praise God. This down payment from God is the first installment on what's coming. A reminder that we'll get everything has planned.
a reminder that we'll get everything God has planned for us, a praising and a glorious life. We cannot fear death. Cannot fear death. Bakit? Because we know that Christ's love is infinite. And death is the beginning to be with our Savior forever. Amen. Jesus Christ is there not always to save us from death, okay, but to prepare us for eternity, and He is there ready to welcome us. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Kasi karamihan sa atin, iniisip natin, mahihiwalay tayo kapag tayo po ay namatay na. Hindi. And even death cannot separate us from His love. Actually, He already conquered death, di ba? And He rose again. Okay, para po ipakita sa atin that even death has no power to separate us from the love of Christ. Amen? At yung pangatlo, nothing can separate us from the love of Christ. Yan. So, parang ano mo yun? Kanina ay no hardship. Tapos pangalawa ay no power. Pero this time, nothing. As in nothing. Mag-isip na kung ano-ano yung pwede mo pang sabihin na makakapaghiwalay sa'yo sa Panginoon. Pero the scripture is telling us nothing can separate us from the love of Christ. The love of Christ for us is inseparable. Yan po ang title, okay, ng part 2 ng ating pong pinag-uusapan, Believer Security. There is no separation because the love of Christ for us is inseparable. Sabi ng Romans chapter 8 verse 39, neither height nor depth nor anything else in all creation, ayan, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. We can face everything, good, bad. But you know what? Because we know that Christ's love for us is inseparable, I will tell you, nothing can separate us from Christ. Jesus wants His people to experience deep, okay, yung malalim, unshakable, hindi po natitinag na confidence. Okay? Ulitin ko Jesus Christ wants His people. Sino yung mga people niya? Yung tumanggap po sa Kanya. Yung nagtitiwala po sa Kanya. Yung mga nagsuko po ng buhay sa Kanya. Jesus Christ wants His people to experience deep, unshakable confidence that they are secured in love. Even hardships and death, okay, are present. Kaya nga, mapapansin po ninyo yung confidence po ni Pablo. Nung sinabi niya, for I am convinced. Okay, sabi niya ganon. Binanggit niya na lahat. That neither death nor life, nor angels nor demons, nor present nor future, nor any power, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Simply po telling us, i-assure mo sa sarili mo ang katotohanan ito. Dahil sa pagmamahal ni Kristo, walang anuman ang makakapaghiwalay sa iyo sa Diyos. So, can you type amen if you believe on that? Hey, i-type it amen. Ipako mo yan. Selyohan mo na sa puso mo para hindi mawala, hindi mo makalimutan yung katotohanan ito na dahil sa pagmamahal ni Kristo o walang makakapaghiwalay sa iyo sa pagmamahal ni Kristo. Amen. That is security. Not only there is no condemnation, but there is no separation. Yan ang tunay na security ng isang mananampalataya. Na yun yung ganda na pinapakita po sa atin mga kapatid. Na yun, sa ating pagpapakikipagrelasyon sa Panginoon, hindi tayo natalo. Okay?
Kundi tama lang desisyon natin na magtiwala tayo sa Panginoon, isuko natin yung buhay natin sa Kanya. Gawin natin siyang Panginoon tagapagligtas ng buhay natin. Kasi alam natin, kapag tayo sa Kanya, there is no condemnation, there is no separation. Kahit na anong attempt ang gawin kailanman, hindi ito makakapaniig sa lawak at lalim ng pagmamahal sa iyo ng Diyos. Paano ko napatunayan yon? Paano ko nasabi? Dinemonstrate niya ito doon po sa krus. Na kahit pa ang kapalit ay ang kanya pong sariling buhay, ginawa niya, hindi niya ito ipinagkait. Ipinagkaloob niya ito, binigay niya ito. Pinayagan niya na siya po ay mapako, mamatay sa krus. Pero hindi po nagtatapos ang kwento doon. Sa ikatlong araw, muli pong nabuhay, umupo po siya sa kanan ng Ama. Mapatunayan lamang sa akin, sa iyo, sa ating lahat. Kahit, tama ikaw na nanonood ngayon at naririnig mo tong tinig na to. Para lang mapatunayan kung gaano kanya, gaano niya ako, gaano niya kamahal ang lahat ng tao. Kung ang katotohanan ito ay malinaw sa iyo, ito, I will dare you. Meron ka pa bang ikakatakot? Amen? Meron ka pa bang ikakabahala? Sa tingin ko, sasabihin mo sa akin ng walang pag-aalinlangan, wala. Diba? Sabihin mo, wala. Sapat na iyon para sa iyo, sa akin, sa ating lahat na magpatuloy, magtiis, magtiyaga hanggang dulo. Dahil alam natin ang kahinat na nito ay buhay na walang hanggan sa piling ni Kristo. Hindi ka magpapatinag sa anumang balakid sa pananagumpay mo, sa buhay spiritual mo, dahil alam mo na secured ka na dahil po sa pag-ibig ni Kristo na nararanasan mo ngayon at mararanasan mo kung patuloy kang magtatapat sa Diyos. Tayo manalangin. Father, your love is inseparable, O God. And indeed, nothing, Lord God, nothing can separate us from your love. Nothing can separate us, Lord. Lord, can I ask you, God, that everyone who hears and who listens, O God, and everyone, Lord God, who watched this video, ang prayer ko, Lord, na maranasan po namin ang lalim at ang lawak ng pagmamahal mo sa bawat isa po sa amin. At Lord, sapat na maintindihan po namin na hindi na po kami makakahiwalay. Hindi na po kami, kailanman, Lord God, ay wala pong anuman ang makakapaghiwalay po sa amin sa inyo pong pagmamahal. Panginoon, in return, ang panalangin ko po na nawa ang bawat isa manalig at magtiwala sa inyo ng buong buo. At dahil nga, Panginoon, sinabi mo sa iyong salita that nothing can separate us from the love of Christ. Lord, may I pray that we may live every day without fear, without doubt, without resentments, O God. Because we know that we are secured every day until eternity. Father, salamat. Salamat, Panginoon. Dahil po sa pagmamahal ni Kristong ito, pinatutunayan mo lamang, Panginoon, na hindi po kami nagkamali nung isuko namin ang aming pong mga buhay sa iyo. At Lord, tulungan mo kami na bilang ganti o bilang response, Lord, magiging tapat kami. Huwag kami magpapatinag sa anuman pong maaari pong mangyari, anuman pong dumaan po sa amin. Basta kami, sulong lang, magtapat lamang hanggang dulo. Kasi alam namin, ang dulo po nito, ang katapusan po nito, ay buhay na walang hanggan sa piling po ninyo. Salamat po ng marami, Panginoon. Ito po ang aming pong samot panalangin sa pangalan po ni Jesus.
Amen. 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 So the love of Christ for us is inseparable, mga kapatid. Live by the truth. Sa mapagpalang gabi po, at ingat po tayo.